Ang salita ay parang hangin, hindi mo na mababawi kapag nakalipad. At ang tsismosa, kahit mawala, mananatili sa bawat bibig na hindi marunong manahimik. Noong unang panahon, sa paanan ng mundok silangan, may isang payapang baryo na tinatawag na San Ligaya. Tahimik, masagana at puno ng masayahing mga tao. Ngunit sa bawat masayang lugar, may isang laging naiiba. Isang taong mahilig mag-usisa, magtanong at magkwento tungkol sa buhay ng iba. Siya si Aling Sabel, ang pinakakilalang babae sa buong baryo. Hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kanyang bibig na hindi napapagod. Araw-araw, sa tuwing sisikat ang araw, unang maririnig sa kanto ang boses ni Aling Sabel. Ay si Rosa daw kagabi may kasamang lalaki sa may ilog. At si Mang Cardo, aba, may tinatagong pera raw sa ilalim ng sahig. Hindi pa man kumpirmado, ikinakalat na ni Aling Sabel sa lahat ng dadaan sa tindahan ni Aling Nena. At ang masama pa, kapag naipasa na sa iba, iba-iba na ang bersyon ng kwento. Ang isang simpleng may bisita si Rosa ay nagiging may kabit si Rosa. Ang nakatanggap ng pera si Mang Cardo ay nagiging magnanakaw si Mang Cardo. Dahil dito, maraming buhay ang nasira. Si Rosa, iniwan ng asawa. Si Mang Cardo, tinanggal sa trabaho bilang katiwala. At ang mga bata, takot kay Aling Sabel dahil kahit ang maliliit na lihim nila ay nagiging kwentong bayan kinabukasan. Isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang babae na may kakaibang anyo. Balot sa itim, may daladalang baston at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Walang nakakakilala sa kanya, ngunit may aura siyang malamig at mabigat. Lumapit siya sa tindahan ni Aling Nena kung saan, gaya ng dati ay naroon si Aling Sabel, abala sa pangungulit at pagkukwento. Aling Sabel, wika ng matanda. Bakit mo inuuna ang kwento ng iba kaysa sa sarili mong buhay? Tumawa lang si Sabel. Aba sino ka ba naman? Dito sa baryo dapat lahat, alam mo lahat. Lalo na kung totoo. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ngiti ng saya, ngiti ng babala. Kung ganyan, mararanasan mo rin ang bigat ng mga salitang ibinubuga mo. At bago pa makasagot si Sabel, may malamig na hangin na dumaan nang kumurap siya, wala na ang matanda. Kinagabihan, habang nagiinit ng kape si Sabel, may narinig siyang boses sa labas ng bintana. Sabel, Sabel. Lumapit siya, ngunit walang tao. Paglingon niya sa salamin, may nakita siyang anino sa likod. Babaeng may basag na mukha, nakangiti. Napasigaw siya, pero nang dumating ang mga kapitbahay, wala silang nakita. Si Sabel lang ang tila nasisiraan ng bait, paulit-ulit na sinasabing may naririnig siyang mga boses. Simula noon, hindi na siya mapakali. Bawat umaga, may naririnig siyang mga bulong mula sa hangin. At ang mga bulong na iyon ay ang mga kwento, mga sikreto ng mga tao sa baryo. Ang anak ni Doro, hindi kanya. Si Aling Lita, may sakit na tinatago. Si Mang Iking, may ninakaw sa kumbento. Hindi na kailangan ni Sabel na makinig sa tao. Ngayon, mismong hangin na ang nagdadala ng tsismis sa kanya. Ngunit habang tumatagal, hindi na niya makontrol ang mga bulong. Dumarami ito, sabay-sabay, hanggang sa parang libu-libong tinig ang sumisigaw sa kanyang utak. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Isang gabi, sa tindi ng sakit ng ulo, lumabas siya ng bahay at sumigaw sa gitna ng baryo. Tama na! Ayoko na! Hindi ko na kayang marinig lahat! Ngunit imbis sa tumigil, lalong lumakas ang hangin. At mula sa mga alon ng hangin, lumitaw ang matandang babae. Ang nakita niyang estranghera noon. Hindi mo na makikilala ang katahimikan, Sabel, sabi ng matanda. Gaya ng mga salitang ikinalat mo, kailanman ay hindi na maibabalik. Tinangka ni Sabel na tumakbo pero hindi na siya makakilos. Dahan-dahan siyang nilapitan ng matanda at idinampi ang daliri nito sa kanyang mga labi. Simula ngayon, wika ng matanda. Ang bibig mong ginamit sa kasinungalingan magiging aral sa lahat. At sa isang kisap mata, nawala si Aling Sabel. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo.
Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng punong mangga, may isang malaking batong hugis bibig. Nakanganga, parang sumisigaw. At mula rito, kapag dumadaan ang hangin, may mga bulong na lumalabas. Narinig mo ba si Rosa? Totoo raw, sabi ni Mang Cardo. Si Dita daw may sikreto. Ang mga tao'y natakot, kaya simula noon, walang gustong dumaan sa plaza kapag gabi. Ngunit ang mga matatanda ay nagbidin sa mga bata. Huwag kayong magchismis, dahil kapag sobra na, dadalhin kayo ng hangin sa bibig ni Isabel. Makalipas ang maraming taon, nakalimutan ng karamihan ang kwento ni Aling Isabel. Ngunit tuwing may bagyo, tuwing umiihip ang hangin ng malakas, may mga taong nakakarinig pa rin ng bulong mula sa mga puno, sa bubong o sa mga kanto ng baryo. Alam mo ba ang totoo? Huwag kang magsinungaling. Babalik ako. Sabi ng matatanda. Hindi tuluyang nawala si Isabel. Ang kanyang kaluluwa ay naging bahagi ng hangin. Ang hangin ng chismis na umiikot sa bawat lugar kung saan may mga taong mahilig manghusga at mag-imbento. At kung minsan, kapag may mga maririnig kang bulong sa likod mo habang may kinukwento kang hindi mo naman napatunayan, kapag bigla kang napatigil at napatingin sa paligid, kapag parang may malamig na hangin na dumampi sa iyong batok, tandaan mo, baka nakikinig si Aling Isabel.